Yan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating YouTube channel, and today gusto ko pong i-share sa inyo ito isang nangyari sa sasakyan ko, no? Meron po akong Avanza 2017 at ito po ay palagi pong nagkakaroon ng check engine error. And it's just so happen na nakabili po ako ng isang Bluetooth reader para sa OBD. Lumalabas po yung same na error, and this is what we call the P0724, and according po sa website ng mga na-check ko, ito po ay may kinalaman sa brake switch or maaaring sa linya po ng sa brakes natin, no? Unfortunately, nakailang try na akong resolve or try ko maglinis ng brake, all the rest, pero parang hindi doon. Sinili po na rin dito sa pinaka brake switch kasi yun naman yung sinasabi nung mga napuntahan kong websites, and nakapagtanong na rin ako. Unfortunately, malabas na hindi lang yun yung issue. Pero sinilip ko, working well naman yung mga switch. Saan pa kaya yung mga possible? So hindi ako nagdalawang isip na buksan ngayon yung aking pinaka brake light. And kasi dumating na rin yung in-order ko na panibagong brake, kasi sinisip ko baka error na yung brake mismo, parang baka sira na o baka nagkukos ng error. Pero naisip ko na talaga silipin na natin. And let's see kung anong nakita natin ngayong araw na to. Tara. Okay, so andito na tayo sa likod ng sasakyan. Pakita ko lang sa inyo to. Okay, pakita ko lang sa inyo kung anong ginawa ko, no? So nakapagpalit na ako ng ilaw. Dito sa kabilang side, ito pa rin yung dati kong ginagamit na ilaw. Ano po yung ilaw na ginagamit ko? Papakita ko lang po sa inyo. Ito, mumurahin lang kasi ito eh. Iniisip ko, maganda na rin yung po-project na ilaw nito since puti siya, since red yung paligid nung sa reflection nito, no? So at least, or yung plastic na ito, mapoprovide niya. Kaya lang, napansin ko medyo pinkish yung output, no? So talagang sabi ko pa nung una, total nabili ko na kaya hindi ko na rin naalisin. Pero I'm still planning to use this sa iba ko pang mga sasakyan, ano? Kaya hindi ko naman siya itatapon. Pero ito po yung nabili ko. And see the difference between the two. Mas marami po yung LED nito. Mas marami siyang ilaw na may bubuga. At pwede natin titignan kung ano yung output nito. So, ito yung dati kong ilaw. Hindi nyo lang siguro masyado makita, pero sa totoong sa totoong buhay may pekeng buhay ba? Medyo mapinkish po siya, no? Kasi nga white siya eh. So hindi siya yung ganun kapula. So dito naman tayo sa kabila, yung nabili ko. Ayan. Yun talaga, nga talaga yung pagkapula. Diba? Kasi red na yung kulay niya, red patong parang pinaka-plastic niya, which makes it a lot better. Yan. So ano po ang napansin natin dito? Ito medyo maayos pa yung wiring, kailangan ko lang to linisin maya-maya. Tapos mamaya ay dito naman sa kabila. Now, hindi ko pala napapansin na nag-accumulate na pala ng mga dumi-dumi ito. At ito yung napansin ko, yung wiring ko natabunan na nitong mga dahon-dahon na ito. And this is the first time na nabuksan ko to in a long time, no? So possible na yung nagiging error natin ay galing dito sa mga dumi na to. Ibig sabihin dinadaluyan to ng tubig. May mga open wiring tayo dito dahil dito ako nagdugtong. Pero na-close ko naman yan. Ano ang pinagmulan yan? Doon po kasi sa pinagpaparkan ko, meron akong mga open area na pinagpaparkan. Posibleng doon galing po yung connection nun, o yung pero obviously nadumihan ito at maaaring pinapasok po ng tubig. So kakalasin lang natin ito. Mahulog. Yun, isang ikot lang naman yan. Ito na po siya. Papalitan natin. Hirap pala nung palang hawak. So ayun na po siya. Nalis na po natin. Napansin natin dito parang may konting moist siya, more likely dahil yun dun sa tumatawid na tubig dito dati. So we have to change this again. Malinisin natin para siguradong walang mga corrosion na nangyayari. Ayun, puro right. Papalitan naman na natin to. So ayan ang ilaw niya. Ito yung dati, yan naman yung bago. Yan ang buga niya. Palitan natin.
Paano po gawin ito? Hanapin nyo lang po yung yan, pag ganyan po yan. Sasalpak lang natin. Hanapin mo yung pinakamataas na yon. Isang mababa yan tsaka isang mataas. So yung mahaba yung ginamit ko dun. Tapos kailangan, pag na-push mo na siya, iti-turn naman. Yan. So paano yun? Pinasok natin tapos tinurn pa clockwise. Kasi babalik na po natin siya. Ganda na ilaw. Red talaga, di ba? Kagaya nung isa na mamamuti-muti. Yun. Pasok. Ganda. Dumi nga lang. Kailangan natin linisin. Okay, so ganyan siya kadumi. Kailangan natin itong linisin. Kung wala ako ng brush, hindi naman natin sa sobrang lilinisin ito. Aalisin lang natin yung mga kumapit na lupa, buhangin, alikabok, para wala yung mga bagay na yan. Kasi pwedeng pagmulan ng ano yan ng short circuit, diba? Para nag-accumulate, hindi natin napapansin ano. Maganda ipapadetailing natin, pero kung kagaya ko na DIY lang naman ginagawa natin, maganda rin yun, no? So that walang mga nakakapit na mga kung ano-anong dumi dyan, kasi yan talaga pagmumulan ng mga problema ng sasakyan natin, ano? Kaya naman ito, madali lang yun, parang binabrush-brush lang natin siya. Ayan, definitely malikabok. Binabahayan na ng ano to, kung ano-anong insekto, diba? So ayan, nalinis na natin. Sa pinakakaya natin linis. Hindi mo kailangan sobrang linis niyan. Kasi nasa loob naman na yan eh. Depende sa trip nyo kung gusto nyo tirahin. Paalala ko lang sa mga nagbabaklas nito, iwasan ninyong basta hatakin, ano. Kailangan ay swabe yung pagkapasok nito. Tsaka nitong ating mga lock na to, no. Kasi dalawa po yan. Isang nandito sa side at nandito sa pinakataas. So unahin natin yung nandito sa side, i-fit natin papasok doon, tapos saka naman dito. The other way around naman, pagtatanggalin natin. So ipupull mo muna siya dito, tapos saka mo siya hatakin pa, medyo pa side, at mahuhugot yan dito. Tara, balik na muna natin. Isalpa ko na itong pangalawa actually, pero hindi ko pala naipakita sa inyo kung ano pa yung isang dapat titingnan natin. So aside from dito sa isa na to, at yun na dito sa gilid, yung parehong kulay white, meron pa tayong parang pinaka-guide, no? Ito yun. Dapat sakto yan. Kaya pag ipapasok natin siya galing sa likod, dapat para siyang ilalapat mo ng padiretso din. Habang tinulak mo rin dito sa kaliwang side, tapos itutulak mo rin siya. Ito, kagaya nito. So, i-align natin to. Ito. Yan, nakapasok na siya dun. Sakto dun. So, sa ilalim, meron din yung kulay white din. I-align muna natin siya dun. Pag surado ka nang sa naka-align siya, dito naman. Hirap pala, isang kamay lang. Yan. So, naka-align na rin sa taas. Yun. So, inuna ko dito. So, medyo nakaangat siya dito, no? Yan. Kailangan ko lang na isang pangkamay. Pupush ko lang ito. So ito, nakalapat siya dito, pero ito hindi pa nakapush. Pero dito naka-align na ako. Ito na yung mga screws. Ito na. Pupush ko na lang to ngayon. Yun. Ito medyo nakaangat. Push lang natin. Yun. Umagat na. Yan. Of course, last nyan is kakabit natin yung screw natin dito. Dalawa yan. Bali tatlo. Tinanggal ko to kasi nililinis ko na rin. Pa isa. Alright, so finally nakikabit ko na yung mga screws. Ayan, nakafit na. Walang alog. Walang yung distansya. Check natin. Okay. Same din sa kabila. Okay. So walang halog sa ilalim, ayos naman, nakalock. Dinouble check ko na ito, no?
So kapag ka nakaranas po kayo ng ganong error, like for example nagkaroon po tayo ng check engine, mapapansin nyo by the way puro LED na po yan, ano. Ito, this should be 3 to 4 years ago nung ikinabit ko, at ito kapapalit ko lang. Mamaya siguro natin gabi makikita yung mga actual na ano nito, no. Pero yun lang, share ko lang sa inyo, huwag kayong basta kakabahan ano, na sira na agad yung sasakyan ninyo. Kung minsan maganda rin yung sa check engine kasi parang nire-remind ka to double check yung iyong sasakyan, ano? So yung error na yun ay again P0724, may issue siya sa brake switch or may kinalaman sa ilaw ng switch. At yun nga, hindi ako nagkamali, galing pala ito kasi mapapansin nyo yung Avanza, meron siya dito, no? Dito maano yung mga dumi, yan, mga lupa, mga alikabok over time, ano. Kaya dati naisipan ko lagyan to ng parang cover. Ayan, mapansin nyo meron na ako nito. Para yung gap, wala na akong dumi dyan. Or hindi man ako direct na madudumihan, no? Dahil meron siyang pagitan. Ayan, so paano, na-identify na natin yung issue niya. Pagpalit pa tayo ng brake. Dito naman sa harap, pakita ko lang sa inyo to. Saan po yung isa sa brake switch na sinasabi natin dito? Uy, may pera po. Ito po, sa ilalim. Ito po, obviously, ito yung sa gas, clutch, brake. Pag tinignan nyo po dito sa may pinakakaliwa, meron po tayong parang ito to. Yan yung switch natin. Kapag tinatapakan natin, lumalayo yun. Yung pinaka parang nakatulak na ehe dyan. Tapos nag-on po yung brake natin sa likod, or kapag lumalabas yung pangalawang ilaw ng brake, di ba? Ang pagtanggal po niyan, tinitwist lang siya pakaliwa. Hirap pala pag isang kamay. Ayan, nakita nyo, tinwist ko lang counterclockwise. So dinouble check ko naman ito, wala naman akong nakitang kakaiba dito, at tinesting ko rin yung mga wiring niya, gumagana pa naman, nag-tester lang ako. Kaya alam kong hindi dito galing yung issue. So pwede na natin ito ibalik. So ibalik natin kagad. Clockwise naman pag ilalak natin. So natatanggal din yung pinaka niyan dito. Tinali ko na nga ito, may cable tie na ako para masigurado kung wala akong issue dyan. So ito yung ginamit ko na OBD reader. Bluetooth po ito, may ginagamit na application called Torque. At dito ko napalabas yung error. So pwede ka yan kasi sa Bluetooth po yung ano ninyo. Meron din naman yung Wi-Fi, pero mas trip ko yung Bluetooth para kahit saan tayo okay. So ayun, yun pala ang solusyon. Maraming salamat po sa panonood nyo. I hope na meron kayong natutunan. At pwede nyo po bang i-like man lang yung ating video kung nagustuhan ninyo. And consider subscribing para po sa mga marami pang videos na kasunod na kagaya nito. Paalam!